Hello guys, ayan. Nandito na tayo sa ating pwesto. At tayo naman guys ay nagluluto ng vegetables. Yung gulay, vegetables kung tawagin. So ayan guys. Subscribe naman kayo guys sa aking YouTube channel, Tugadi Vlog. Ayan. So pakita ko sa inyo guys kung paano ang ginagawa kong pagluto ng vegetables na ito. At ayan. Kita niyo naman kung paano yung diskarte. Yun nga lang guys ay hindi natin naipakita sa inyo yung paggawa natin nung kung paano natin siya dito ginawa bago naging ganyan. At dahil nabura ang ating ginawang video. At nakakalungkot sabihin sa inyo guys dahil itong video ito ay ang huling ma-upload ko na video dahil naghinto na po ako guys sa pagtitinda ng mga pritong manok. At ito namang video balls na ito ay dagdag na rin sa ating tinitinda mga prito ng manok. Muli ay nice ko pong mag-subscribe kayo sa aking munting YouTube channel. Ayan guys. So sa mga sumusuporta sa akin, salamat sa inyo. At mag-iwan lamang kayo ng bakas or comment sa ating comment section upang kayo naman ay aking mabalikan. At upang malaman ko na kayo po ay nabisita sa aking YouTube channel. Ayan guys, ganyan ang ginagawa natin. Dalawang plastic na yung disposable na plastic na baso, plastic na disposable na kutsara ang ginagamit natin, dahil sakto lang ang laki nya. At dati ay gumagamit tayo ng kutsara at ngayon ay medyo malaki ang kinalalabasan, so mas maliit na kutsara ang ginamit natin, yung disposable na kutsara. At sinasawsaw natin ng konti sa mantika yan para mas madulas siya kapag yung ilalaglag natin yung ating kinutsarang vegetables na yan. Ayan. Ang gulay na yan guys ay harina at may mga sangkap na yan, ginasa mix, bitchin, paminta, asin, celery, carrots at saka repolyo guys. At nilagyan din natin ng nor cubes. Ayan, para masarap po siya. Ayan. Ayan po ang kung paano natin ginagawa ang itong panindang ito. Ayan. Salamat sa inyong pag-view sa aking video ito. At naway i-share nyo na rin sa inyong mga kaibigan na maaaring makapagbigay sa kanila ng idea upang sila man guys ay magkaroon din ng hanap buhay. Yun nga lang, marami pa sana tayo guys i-upload ng mga video, bagamat ay naghinto tayo dahil wala na po tayong kasama at medyo na-overdose ang katawan natin sa pagod guys. At kailangan natin magpahinga at makipagtrabaho muna ng kahit pa paano ay kumita pa rin. Ayan guys. Mas pinili na muna natin makipagtrabaho dahil mag-isa na nga lang tayo sa pagtitindang ito ay hindi natin kinaya ang pagod. Dahil nga yung hanap buhay na ito guys ay kailangan pag nag-start kayo sa ganitong klase ng hanap buhay ay kailangan meron po kayong kasama. Ayan. Pre, hay ka pare, makikita ka sa YouTube pre. Pre, hay ka pare. Pre, i-upload kita sa YouTube pre. Pre. Ayan guys, ang view ng ating paninda. At mayroon na tayong mga customer na bumibili sa atin. At ayan, nakita nyo naman, ako lang mag-isa. At lahat ng proseso ng panindang ito ay ako lang ang gumagawa. At wala nga tayong kasama, mag-isa lang tayo. Mula sa pagpapalingki,
pagpe-prepare ng paninda hanggang sa ibibenta, at naabot pa tayo ng 10 oras ng gabi. Dahil nataon na sa mga panahong ito ay mahina rin ang sitwasyon ng pagtitinda guys. Kaya ang naisip ko, para mabigyan naman ng kapahinga ang aking katawan, ay hinto muna ako sa pagtitinda. Dahil ito nga, sobrang mapagod at maproseso ang panindang ito guys. At sana isuportahan nyo pa rin ang aking YouTube channel guys. At mag-upload na lang ako siguro ng mga ibang mga video regarding sa mga travel, mga ganun. At ito ay mahalaga ay nakapagbigay tayo ng idea sa ibang tao upang sila ay magkaroon din ng hanap buhay. Ang masasabi ko lang guys, kapag i-start nyo ang ganitong mga klaseng hanap buhay, kailangan mayroon po kayo kasama, either anak ninyo, asawa ninyo, pamangkin nyo, or either na kumuha kayo ng mauupahan yung alalay. Kasi nga guys, ako wala akong makuha, wala akong mahanap na pwedeng suldohan na alalay ko sa aking pagtitinda. Dahil dito nga sa syudad guys ay napakahirap din humanap ng mauupahan na yung sapat lang ang sweldo. Kasi nga siyempre guys, kung suupahan mo sila ng sweldo na minimum wage ay wala ka nang kikitain. Lalo na kung matumal ang sitwasyon ng pagtitinda. Pero itong panindang ito guys, yung pagtitindang ito ay madali ang pera. Na lang tayo ay huminto tayo, hindi lang sa tayo napagod. Naghinto tayo dahil sa maraming mga kadahilanan. Ayan. Basta ang sa akin lang, sana nakapagbigay ako ng idea sa inyo na ang panindang ito ay makapagbigay nga ng tulong sa mga pwedeng nagpaplanong magtinda din ng ganitong klaseng hanap buhay guys. Ayan. Kita nyo naman, sa oras na ito ay wala pang masyadong bumibili sa ating paninda. Paisa-isa lang. Dahil nga nasa sitwasyon tayo na matumal ang sitwasyon ng pagtitinda ngayon. Kung mayroon kayong kasama, okay lang. Kasi kahit papano, yung stress ninyo sa pag-iisip na bakit mahina ang pagtitinda, at least medyo nababawas. Unlike kung kayo po lahat ng mamamalingke, magpe-prepare, magtitinda, tapos mahina pa ang tinda. So halo-halo na yung pressure sa isip ninyo. Kumbaga nai-stress na kayo. Kumbaga ganun. Ayan. So siguro ganun ang nangyari sa akin. Kaya ang naisip ko ay kailangan ipahinga ko muna ang aking sarili. Kasi mahirap din naman. Kasi anytime naman pwede naman natin balikan ang pagtitinda. Kasi ito nga matumal. At sa maraming kadahilanan kung bakit tayo naghinto muna guys. Ayan. Kita nyo naman, mayroon nang bumibili. At paano ay na-appreciate naman ng ating mga customer ang ating gawang paninda. Lalo na yung sauce natin, yung mga sausawan, suka, at saka yung gravy natin. At saka yung timpla ay sabi naman ng ating mga customer ay masarap daw. So ayan. Tutuwa naman tayo pero wala tayong choice kundi magpahinga muna guys. Yun lang ang naisip nating pamamaraan para hindi naman malagay sa alanganin ang ating kalusugan. Ayan. Kita nyo naman. Ako na magluluto. Ako na ang magsusukli. Lahat. Ako lang mag-isa. Kaya tiis lang talaga. Pero sa sobrang pagtitiis ay kailangan natin magpahinga muna. Ayan Isa pa, ang isang risky dito guys ay yun nga, talagang parang lagari ang pagod mo kasi basta nagluluto ka pa, nakababad ka sa init ng kawali, sisingawan ka ng init ng kawali, tapos nagsusukli ka, nagluluto ka, lahat sa'yo lahat guys. Kaya malaking bagay din yung meron ka sanang separate na tagaluto lang at may alalay ka na taga-sukli at taga-serve ng mga binibili ng mga customer. Kaya lang masasabi ko guys, kailangan meron kayong kasama dapat kung uumpisahan nyo yung ganitong klase ng hanap buhay. Ayan. At saka isa pa,
para hindi naman mapunta sa walang kabuluhan ang inyong pagtitinda. Ang masasabi ko lang guys ay dapat yung hindi kayo nangungupahan ng bahay. At saka nakatira kayo doon sa lugar na kung saan mura lang ang bayad ng kuryente at saka bayad ng tubig. Kung mayroon kayong bomba, yung dibomba na tubig para kung sa gayon ay hindi kayo makonsumo sa tubig na wasa, lalo sa paghuhugas. Ayan. Yun ang may sasuggest ko sa inyo. Kailangan wag ho kayong nangungupa ng bahay. Kasi kung nangungupahan po kayo ng bahay, malaking bagay yun na makakabawas sa inyong mga kinikita sa araw-araw. Kaya yun ang nangyari sa akin guys. Kaya yun ay isang kadahilanan kung bakit naghinto ako. Yan ay isang kadahilanan kung bakit naghinto ako, kasi napakamahal ng bayad ng kuryente dito sa lugar namin. Napakamahal ng bayad ng tubig. Hindi ko na lang sasabihin kung magkano. Sobra pa sa minimum. Ayan. Tapos nangungupahan ako ng bahay. So makakapagtabi man ako, pagdating ng bayarin, yung naitabi kong kinita ko ay napupunta lang sa bayarin ng tubig, kuryente at saka upa ng bahay. Kaya mas pinili ko na muna makipagtrabaho at naghanap ako ng mapapasukan ng trabaho na stay in, upang sa gayon guys ay kahit papaano makakalibre na ako ng medyo mababawasan yung expenses ko, yung bayarin ng tubig, kuryente at saka upa ng bahay. Kaya yun ang isang naging options ko guys, para sa ganun ay makapagpadala ako ng sapat na suporta sa aking mga anak. Kasi nga matumal lang nga yung benta, nangungupahan ka pa, mahal pa ang bayad ng kuryente at saka tubig. So ayun, yun ang naging dahilan. Yan ang pinaka main reason kung bakit naghinto ako sa pagtitinda guys. At yun nga, na-stress tayo sa mga sitwasyon na ganito. At may mga ibang kadahilanan pa, pero siyempre guys, hindi ko na rin sasabihin sa inyo. Ang mahalaga dito ay na-share ko sa inyo yung mga ideas ko. Pero if ever na maggawa pa rin ako ng mga video, ay mga video pang sarili na lamang. Pang sariling ulam na lang siguro, hindi na yung pangbenta. Pwede nyo pa rin gawing pangbenta yung mga pwede kong i-upload na video sa mga susunod na mga pagkakataon. At salamat sa inyong suporta sa akin, at naway nakapagbigay pa rin ako ng tulong sa ibang mga tao na walang hanap buhay din. At maraming salamat sa inyong suporta guys. At hindi ako hihinto na mag-upload pa rin ng mga video kahit hindi na ako nagtitinda. Mag-upload pa rin ako ng mga ideas ng tutorial regarding sa pagtitinda ng pritong manok, upang sa gayon ay patuloy tayo makatulong sa mga walang mga hanap buhay if ever na sila ay magpaplano. Basta't lagi kong lang sinasabi sa inyo guys, bago kayo mag-umpisa ng mga ganitong klase ng hanap buhay, unti-untiin nyo na pong bumili ng mga kagamitan ninyo na kailangan sa pagtitinda. Lagay niyan, mga kawali, mga ipit, sandok, pangsalok na isang pangsalok ng latak at saka pangsalok ng sa kawali, pangsalok sa latak ng harina, pangsalok ng napritong manok. Kagaya yung ginagamit ko na pino na pangsalok yan guys ng latak ng harina yan. At yung isa naman ay pang-ipit. Ayan, kailan meron kayo niyan. Kikita niyo naman po yung mga kagamitan na yan. Ayan, tapos kailangan ay batak po kayo sa ganitong klaseng hanap buhay. Kailangan ma-practice po ninyo. Kung sa gayon guys ay magtagumpay po kayo. Nagtagumpay naman po tayo. Nga lang talagang napagod lang ho tayo. Kailangan lang natin magpahinga. Ayan. Kita nyo naman guys ay kahit paano may bumibili. At ayan, gusto nila na mainit yung kanilang nabiling pritong fried chicken natin. Ayan. Sa timayan, makikita nyo guys yung mga ginamit ko na yan. Kailangan meron kayong mga kagamitan na yan. Yan, meron din tayong tindang palamig. Ayan. Kasi yung mga kakain ay kailangan nila ng pangtulak. Pag sila ay nabulunan o kaya nauuhaw sa pagkatapos nilang kumain. Ayan. Kaya kailangan na meron tayong palamig. Ayan. Kita nyo naman, kaya meron kayong mga pang-ipit, maliit na ipit. Para pag nagpili po yung customer natin, may magagamit po siya.
Ayan. Oh. Isang maiksing ipit o dalawang ipit na maiksi at saka isang malaking ipit na mahaba. Ayan. Kailangan systematic guys yung setup ng inyong cart kung sakaling kayo magtinda ng ganito. Kailangan umpisahan nyo sa bahay. Pag tingnan nyo yung posisyon para nasa ganun hindi rin kayo mahirapan pag nasa pwesto na kayo. Yung posisyon ng inyong pagtitinda para nasa ganun hindi po kayo mahirapan. Ayan. Paano yung mas posisyon ng pagpatungan nyo ng mga mga ipiprito nyo manok pag nagmamarinate po kayo ng dito nagbe-breeding po kayo ng mga manok na inyong ipiprito. Tapos yung posisyon ng lagayan nyo ng mga patitiktikin nyo na na pritong manok, ganoon. Sa ganun guys ay hindi po kayo nahihirapan kung sakasakali man. Ayan. Basta number 1 dito guys, dapat mayroon po kayong kasama. Mayroon kayong masuswelduhan. Etc. Ang kasama ninyo ay anak nyo, asawa nyo, pamangkin o pinsan. Ganon. Para na sa gayon ay hindi po maubos ang inyong lakas sa pagtitinda. Kasi pag naubusan po kayo ng lakas sa pagtitinda, wala, sayang lang. Pero hindi pa rin sayang kasi kung yung kagamitan nyo nandyan, parang gagawin nyo pahinga lang kayo. Para na sa gayon ay ay hindi naman malalagay sa alanganin ng ating kalusugan. Kasi dapat mayroon kayong ka-alternate, karelyebo sa pagtitinda. Lalo na sa pagluluto kasi nga yung init ng kawali ay risky yan. Risky sa health yan. Kailangan mayroon kayong ka-alternate diyan. Kasi pagka kayo araw-araw na kayo nadadangdang ay hindi rin maganda. Kaya sa akin, wala akong kasama kaya kailangan kong magpahinga, kailangan ko muna mag-day off. Ayan. So maraming salamat guys sa inyong pag-view at God bless po sa inyo lahat.